Grabe naman yan, Chuck. Look, Pablo Escobar is here! What's up? What's up? This is my product! Yun guys, good morning. Nandito tayo ngayon sa Pujaira. And kasaluyan na naggagawa kami ng provision. Nag-receive kami ng provision namin for 3 months. Yan, tingnan nyo guys, gano'ng karami. Wala, Facebook lang. Good morning and good afternoon. Hey guys, bangering kami ngayon. Kami sa Pujaira. Guys, so bago yan guys. Naku. Sana follow nyo to. Hello vlog, welcome to you guys! Hello guys, good morning. Ngayon pala ay nandito kami sa Pujaira Anchorage. And naka-schedule kami ng bunkering, receive ng stores and provision. So time check tayo guys, it's 4:10 yan dito. So, kailangan muna natin maligo at magkape para may buhay tayo pag nagbuhat tayo ng mga darating na spare. Kaya guys, let's go. So yun guys, tapos na tayo maligo. So, kailangan na natin bumaba para mag-BSat. Guys, may elevator pala kami dito. Good morning and good afternoon. Hey guys, bangering kami ngayon. Kami sa Pujaira. Guys, so bago yan guys. Naku. Sana follow nyo to. Hello vlog, welcome to you guys! Follow nyo guys ang vlog namin guys. Nagtataka ba kayo kung paano nagkakarga ng fuel ang barko sa gitna ng dagat? Well, refueling of merchant vessel is known as bunkering sa maritime terminology. Siyempre, before bunking operation may mga bagay tayong pinaghahandaan. Una dito ang paggawa ng risk assessment form. Dito ay nakikita ng engineers ang risk sa ating gagawing operation. Nalalaman din natin ang mga posibleng mangyari na aksidente na pwede nating ma-eliminate before ang bunkering operation. Pangalawa, ang meeting before bunkering. Mahalaga ito sapagkat ay madidiscuss nila ang mga dapat at hindi dapat gawin. Dito din ay nailatag na maayos ang mga plano, mga information na kailangan before bunkering at proper positioning ng crew. Pangatlo, ang pre-checklist ng mga engineer before bunking operation. Importante na ma-check nila ang bawat capacity ng tangke upang masiguro na may enough space ang ating tangke na makakargahan. Magkakandak din sila ng pressure line test at pag-check ng thermometer sa bunker manifold kung gumagana before bunkering. Pang-apat, ang bunkering preloading plan. Ito ay importante ring bagay na mapaghandaan upang magkaroon ng proper sequence sa pagkarga sa bawat tangke. Dito din ay malalaman mo ang bawat target capacity mo sa bawat tangke. Panglima, ang i-make sure na ready at complete ang ating SOPEP or mas kilala sa Shipboard Oil Pollution Emergency Plan na nagko-consist ng mga oil spill treatment, agent, waste cloths, sawdust, oil absorbent, shovel, broom, drum, squeegee, anti-slip boots,
fire extinguisher at pneumatic pump. Ito ay dapat ready sa nearest possible location malapit sa ating backup station sa mga pagkakataon na magkaroon ng oil spill. Abangan ang part 2 sa susunod na vlog.